Matapos maibenta ang maraming lalaking kambing ay mag-umpisa na naman tayo dahil konti na lamang inaiwan, mga inahin at meron din mga maliliit pa. Iniwan din natin ang isa nating barako. Ang dami ko nga rin natutunan dito sa pag-aalaga ng kambing. Sa loob ng mahigit 2 taon naming pag-aalaga nito, ito yung napapansin ko na hindi masyadong magastos. Actually, kasabay ng pagbebenta namin ng mga lalaking kambing ay nabenta rin namin yung mga lalaking pabo, manok at ganoon din sa mga biik namin. Sa lahat ng mga alaga namin yon, sa kambing kami hindi masyadong napapagastos. Although medyo matagal din na pag-aantay dahil matagal din lumalaki ang mga kambing bago natin maibenta kung i-compare natin doon sa mga baboy. Yung mga naibenta naming kambing na may halagang 4,000 to 6,000, yun ay pinapalaki namin. Meron dong 8 months hanggang 1 year. May kambing din tayo na magkakapareho ang edad pero magkaiba ang laki dahil magkaiba ang kanilang inahin. May mga inahin na medyo maliit at hindi ganun kalakas mag-produce ng gatas kaya't medyo maliit din yung kanyang nagiging anak. Meron din mga inahin na malusog at malalaki, so yung mga nagiging anak naman nila ay medyo malaki. Dahil itong amin ay isa lamang din naman ang barako na pinapalahi namin. May lahi na rin ng mga malalaking kambing itong ginagamit namin pambarako dito sa aming mga inahing kambing. Siya nakatulong din sa pag-upgrade ng mga anak ng mga native nating inahing kambing. Yung mga anak ng mga kambing natin na babae, pinapalaki namin at ginagawa namin mga dagdag na mga bagong inahin. Habang yung mga lalaki, yun lang yung mga pambenta namin at marami mga bumibili din no, na pampalahi naman nila doon sa kanilang mga native na kambing. Nang maiwasan din yung madalas na bansot ng mga anak ng mga kambing natin, na iniwasan din namin yung inbreeding. Yung mga babaeng anak ng kambing nating barako, kapag malalaki na, ay inihiwalay yon at pinapalahi sa ibang barako. Or pupwede rin na magpalit na lang ng bagong barako kapag sama-sama na yung mga kambing natin, yung mga anak at yung mga dating inahin. Nang maiwasan ang inbreeding lalo na dito sa mga native o mga upgraded lamang natin mga kambing. Sa mga native o upgraded natin kambing, yun yung maganda kasi pupwede natin silang i-upgrade doon sa medyo malalaking lahi na para mas mabigat na rin. Dahil dito sa kambing, ang bintahan usually ay per kilo. No, usually may mga 200 per kilo, may 250 per kilo, may 300 per kilo. Depende rin sa lugar. Dahil may lugar na mas mahal, mayroon ding lugar na medyo mura. Kung tayo nag-umpisa pa lamang doon sa medyo pinapalaki nating kambing, pagsapit niya ng mga 8 buwan, yan ay mag-umpisa na rin na magbuntis at yan ay nagbubuntis ng 5 buwan. Pagka nanganak naman ay hindi rin siya agad nagbubuntis dahil mag-antay pa yan ng mga 2 hanggang 3 buwan na nakadidi yung anak niya sa kanya at bago ito iwalay at muli na naman siyang magbuntis. Kaya sa loob ng 2 taon ay usual may 3 beses na nanganak ang isang inahing kambing. Sa pag-umpisa rin ay maganda rin na may partner yung kambing natin. It's either 2 babaeng kambing at meron naman tayong kapitbahay na may lalaking kambing o halimbawa, or pwede rin tayo mag-umpisa ng isang babaeng kambing at isang barako na kambing. At kapag naman umabot pa sa mga 10 inahing kambing ay pwede pa yan doon sa ating barako. Kahit na nga rin sa mahigit 20 inahing kambing ay pwede pa rin yung isang barako natin, lalo na't madalas naman hindi naman yan sabay-sabay na naglalandi. May iba-iba ring paraan sa pag-alaga ng kambing. Sa pag-uumpisa ay pwede namang nakatali yung ating kambing at ililipat-lipat lamang natin. Actually yan yung pinaka-umpisa naming pag-alaga ng kambing. Tapos sinisilong natin yung kambing tuwing gabi or kapag maulan, doon sa existing na rin na pwede nilang masilungan. Doon sa amin yung landahan, yung lutuan ng kupra sa gilid noon, doon namin tinatali yung kambing. Habang noong tumatagal-tagal na at nakabenta-benta na rin tayo ng mga lalaking kambing, ay doon naman ay nag-umpisa na rin kami magtayo ng mga simpleng housing na magkasya na kung ilan yung mga kambing namin. At kapag medyo marami na nga rin sila, hindi na rin kaya yung ipapasto natin isa-isa, itatali natin sa ilalim ng mga puno, ay pinapakawala namin yung kambing namin. Pero naglambat din kami ng medyo may kalawakan na area. Nasa mahigit 2 hektarya yung nilambat namin na marami o puno-puno ng mga damo na doon ay pinapakawala namin yung kambing namin. Tapos nililipat din namin yung kambing namin sa ibang area naman. Kapag walang mga tanim yung kapitbahay namin, doon sa open area, ay pinapakawalan din namin yung kambing namin at pwede rin naman natin bantayan na sa akin ay hindi sila makalayo at pumunta doon sa ibang malayo pa ng mga kapitbahay at mahingain ng mga tanim. Dahil yun din yung isa sa problema natin sa kambing. No, kapag yan ay nakakawala at nakarating doon sa tanim ng mga kapitbahay natin, ay kinakain nila yon at baka yun pa ay kagalitan. No, at hindi naman talaga maganda na yung pinaghirapan nilang tanim ay kakainin lamang ng mga alaga nating kambing. Kaya kailangan lamang din maging responsable tayo kapag tayo may mga alagang hayop. Meron din tayo mga nakikilala ng mga nag-alaga ng kambing. Ang paraan naman nila ay nakakulong lamang yung kambing nila sa bahayan, lagi lamang nating linisin, tapos bibigyan lamang yun ng pagkain. May iba nagtatanim sila ng mga mais, yun ay kanilang chinachap bago ibigay dun sa kambing nila, or may iba naman nagtatanim ng mga napier grass. Meron din mga nangungumpay, nanguha sila ng mapapakain ng kambing nila doon sa may mga bandang palayan, sa tabi ng ilog, sa tabi ng kalsada, yung mga damo doon, kinukuha nila yon, tapos yun ang dinadala nila sa mga kambing nila. Pero yun ay tiyagaan kasi araw-araw nilang ginagawa yon para sa mga alaga. Meron ding nakikita natin na matinding technique din, no, nag-ferment naman sila. No, nagtanim sila ng sobrang daming mga napier grass, mais, at yun yung kanilang ginigiling, ipine-ferment nila, which is inaabot din yun ng ilang mga buwan na nagagamit nilang pakain sa mga kambing nila. At kahit na panahon ng tag-ulan or panahon ng sobrang tagtuyo, ay meron pa rin silang papakain doon sa kanilang mga kambing dahil doon sa fermented nilang pakain. Kaya may kanya-kanyang diskarte din dito, lalo na sa mga nagkakambing. Depende sa resources, depende sa lugar natin. At dito rin sa pagkakambing, kapag ang resources natin ay meron na tayong existing na area, tenant man tayo or may-ari tayo ng lupa, maraming damo,
So maganda itong alagaan. Pero kapag bibili pa lamang tayo ng lupa, no, ay talaga nga namang malaki-laki ang gastusin natin noon. Malaki ang puhunan kasi ang mahal ng lupa. Ang kagandahan naman din dito sa kambing ay hindi niya naman i-consume yung lupa mo, which is kinakain lamang yung mga damo, tapos yung lupa mo after ilang taon ay pwede mo pa ring ibenta ng mas mahal pa dahil nga lumalaki naman ang value ng lupa. At dito sa amin, kaya rin naman tayo nag-alaga ng kambing ay hindi na rin kami bumili ng lupa dahil may existing na tenant kami, napakalawak ng area, niyugan, tas ilalim ay maraming damuhan. So yun yung pinaglalagay namin ng kambing na nakakatulong pa sa paglilinis doon sa area. Ang naging puhunan lamang natin ay yung pambili natin ng kambing, tapos yung mga pabahay din na ating ginagawa, at yung atin na sariling tiyaga doon sa pag-maintain doon sa kanilang housing, sa pag-maintain ng mga alaga natin. Sinisigurado lamang namin na sapat yung kinakain ng mga kambing namin para mapapanatili silang malulusog. Yung mga lalaking kambing namin ay pinupurga din namin. Ganun din yung mga nanganak na namin mga inahing kambing, pagkatapos mga anak at mag-awat na sila ay pinupurga namin yung inahin at yung kanyang anak na makafocus sa paglaki yung anak niyang kambing, at yung inahin naman ay magiging handa na sa muli niyang pagbubuntis na naman. Maganda dito sa mga kambing natin, madaling alagaan, hindi masyadong magastos, at habang tumatagal, habang lumilipas ang taon, mataas naman ang edad natin, tumatanda man tayo, excited tayo dahil may dumadami din sa tabi yung mga alaga nating kambing.